Magandang umaga mga bata! Sa araling ito, inaasahan na kayo ay nakakikilala ng mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Naipahahayag na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Gawin natin. Hanapin ang mga salitang maiuugnay sa ating aralin. Clue number 1. Taong walang sapat na gulang, partikular sa pagitan ng pagiging sanggol at adolesente. Ang sagot ay bata. Clue number 2. Salita o mga salitang ginagamit upang tukuyin ang anuman na pagkakakilanlan. Ito ay pangalan. Clue number 3. Anumang dapat tamasahin ng isang indibidwal o pangkat? Ito ay karapatan. Clue number 4. Pinakamaliit na unit ng lipunan. Ito ay pamilya. Clue number 5. Sistematikong proseso ng pagtuturo o pag-aaral sa isang institusyon, lalo na sa paaralan. Ito ay edukasyon. Karapatan ay tumutukoy sa anumang dapat tamasahin ng isang indibidwal o pangkat. Pangalan ay salita o mga salitang ginagamit upang tukuyin ang anuman na pagkakakilanlan. Pamilya ay pinakamaliit na unit ng lipunan. Edukasyon ay sistematikong proseso ng pagtuturo o pag-aaral sa isang institusyon, lalo na sa paaralan. Basahin natin. Nais kong matuto. Nais kong mag-aral at matuto ng maraming bagay. Nais kong matutong magbasa, sumulat, gumuhit at magpinta. Nais ko ring mag-aral, sumayaw, umawit at tumula. Kaya naman ako ay pumapasok sa eskwela. Sa aming klase, kami ay tinuturuang magbasa, magsulat, gumuhit at magpinta. Tinuturuan rin kaming sumayaw, umawit at tumula. Dahil dito ay nalilinang ko ang aking mga kakayahan. Magaling na akong magbasa, magsulat, gumuhit at magpinta. Mahusay na rin akong sumayaw, umawit at tumula. Mabuti na lamang at ako ay nakakapag-aral. Mga gabay na tanong: sino ang tinutukoy sa sanaysay? Ano-ano ang nais niyang gawin? Anong karapatan ng mga bata ang tinutukoy sa sanaysay? Basahin natin ang mga karapatan ni Liz.
Si Liz ay isang masayahing bata na may mabuting pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Binigyan siya ng kanyang mga magulang ng magandang pangalan na nagpapakilala sa kanya sa paaralan at sa komunidad. Sa tulong ng kanyang pamilya, nakakapag-aral siya at natututo ng iba't ibang bagay na makakatulong sa kanyang kinabukasan. Sa paaralan, tinuturuan sila ng kanilang guro tungkol sa kanilang mga karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng pangalan, pamilya at edukasyon. Alam ni Liz na napakahalaga ng mga ito dahil sa pamamagitan ng edukasyon, matutupad niya ang kanyang mga pangarap. At sa pagmamahal ng kanyang pamilya, siya ay lumalaking mabuti at masaya. Mga gabay na tanong. Tungkol saan ang kwentong inyong binasa? Sa inyong palagay, mahalagang malaman mo ba ang pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan? Bakit? Gawin natin. Lagyan ng check ang bilang kung ito ay nagpapakita ng karapatan ng bata. Pumapasok sa paaralan araw-araw. Ito ay check. Nakararanas ng diskriminasyon sa pamayanang ginagalawan. Ito ay X. Nakapagbibigay ng sariling pahayag o opinyon. Ito ay check. Naglalaro ng malaya at ligtas. Ito ay check. Minamahal ng pamilya at pinoprotektahan. Ito ay check. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagtatamasa ng inyong karapatan? Pamayanan ay partikular na pook na pinaninirahan ng mga taong nauugnay sa isang katangian. Matiwasay ay nauukol na pagiging mapayapa at katahimikan ng buhay. Gawin natin. Punan ang graphic organizer. Karapatan. Mabigyan ng edukasyon. Sapat na pagkain. Magkaroon ng pangalan. Magkaroon ng pamilya. Makapaglaro. Walang pang-aabuso. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral at magkaroon ng access sa dekalidad na edukasyon upang matutunan ang mga kasanayan at kaalaman na magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Karapatang maprotektahan laban sa pang-aabuso at pagsasamantala. Ang bawat bata ay may karapatang malayo sa anumang uri ng pang-aabuso, pang-aalipin o anumang uri ng pisikal, emosyonal o sexual na pananakit. Karapatang magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Ang mga bata ay may karapatan na lumaki sa isang mapagmahal at suportadong pamilya, kung saan nararamdaman nila ang pag-aalaga at pagkalinga. Karapatang maglaro at magpahinga. May karapatan ang mga bata na maglaro, magpahinga at makatagpo ng oras para sa kasiyahan at libangan
bilang bahagi ng kanilang normal na paglaki at pag-unlad. Gawin natin. Piliin at isulat sa loob ng kahon ang karapatang tinatamasa ng mga bata. Kantahin natin kung ikaw ay masaya. Nagtitiyak ay pagsusuri sa anuman upang mawala ang alinlangan. Pamumuhay ay ang kalagayan o paraan ng pagtahak sa buhay. Basahin natin. Nais kong maging malusog. Nais kong maging malusog. Nais kong kumain sa tamang oras na may sapat at masustansyang pagkain. Nais kong kumain ng gulay at isda, pati karne at prutas. Nais ko rin mag-ehersisyo para lumakas ang aking pangangatawan. Nais kong tumakbo, tumalon, maglaro ng sports at maglakad-lakad. Nais ko rin maging magsigla at maliksi sa aking pagkilos at pag-iisip. Nais ko rin na maging malayo sa anumang uri ng sakit. Nais kong ipabunot ang masakit kong ngipin. Nais kong magpunta sa doktor upang ipasuri ang aking masamang pakiramdam. Nais ko rin na mabigyan ng tamang gamot at atensyong medikal. Mabuti na lamang at may karapatan akong maging malusog sa aking isip at pangangatawan. Gabay na tanong. Ano-ano ang nais ng bata sa sanaysay? Ito ba ay iyong nais din? Ano ang iyong mararamdaman kung hindi maibigay sa iyo ang iyong karapatan? Gawin natin. Isulat ang salitang magalang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng halimbawa ng mga karapatan at paggalang sa karapatan ng kapwa at HM kung hindi. Pagsagot ng maayos sa guro. Ito ay magalang. Pagrespeto sa mga ideya at saloobin. Ito ay magalang. Sinisigawan ang mga miyembro ng pamilya. Ito ay HM. Mayroon akong sariling pangalan. Ito ay magalang. Hindi nakikipagkaibigan sa bagong kaklase sa paaralan. Ito ay HM. Gawin natin. Kumpletuhin ang iyong pangako. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagtatamasa ng iyong karapatan? Magalang ay mapitagan sa matatanda o nakatatanda at kumikilala at tumatanggap ng katuwiran at karapatan ng kapwa. Pakikitungo ay mga paraan ng pagkilos o pananalita na inuukol sa kapwa. Basahin natin. Karapatan at kaligtasan ko. May karapatan bawat isa, tulad ko munting batang sinta. Sa bahay man o sa eskwela,
marapat na ligtas at maligaya. Karapatang maprotektahan sa sakit, gutom, panganib man. Sa pamayanan dapat ingatan upang matiwasay ang kinabukasan. Karapatang maglaro at matuto upang pangarap ay maabot ng husto. Kapayapaan at pagmamahal ating ialay sa mga batang ating mahal. Pansariling karapatan ay kilalanin, bawat batay lalaking matulungin. Batang magalang at masunurin sa pamayanan, tiyak ang buhay na may kaligtasan. Gawin natin. Tingnan ang larawan at sagutin ang mga tanong. Paano ang tamang pakikitungo kapag tinatawag ka ng iyong guro? Paano ka hihingi ng tulong sa iyong magulang? Paano ang magalang na paghiram ng laruan? Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!